Kaya napakahalagaan niya ng papel na ginagampanan ng mga nasa media. Bakit? Halimbawa, nakatagpo ka ng mas mataas sa'yo. O ako, general, ako, katulad niya, no, si Corona. Si Supreme Court Justice yan. Chief Justice. Oh, mga kaibigan, nakatagpo siya ng katapat. Mas mataas sa kanya. O si Pinoy, di ba? Kanino ka tatakbo? Saan dadali ng labanan? Hindi ba sa media magkakaroon ng labanan? Saan ka tatakbo? Sa mga nasa media ka tatakbo. Yan ang kahalagahan ng mga nasa media. Kahit anong tayog, anya, ng pwesto mo sa pamahalaan, ng kapangyarihang hawak mo, napakahalaga ng media. Kaya ang media hindi dapat dinidimanda. Ang sabi niya. O, di ba? O ngayon, ito, sabi niya, nagpapasalamat ako dahil naniniwala akong malaki ginampan. Kasi nakausap siya eh. Ipinatawag siya ng Korte Suprema bago siya ibinalik. Bago ibinalik sa kanya ang karapatan na makapag-practice bilang lawyer. O kaya nasabi niya sa akin yun dahil maraming napag-usapan. Siguradong napapakinggan yung programa natin na nung araw, sabi ko nga, total wala naman nakikinig sa atin, tayo-tayo lang. Hindi pala totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Pati pala bingi, nakikinig. Ultimo si Goso, no? Nakaharap ko yan eh. Nung sabihin yung pangalan ko, Lapid Fire, niya. Nakikinig ako dyan eh. Yan yung wala na pala. Wala na, binasura na. Dismiss na pala yun. Dismiss. Ngayon si Peter Musni. Hindi ba nakilala ko rin, pinakilala sa akin ni Jerry sa Manila Hotel. Sabi niya, pati yung live jamming mo, baka hindi mo alam, nakikinig ako ron. Yan, mga kaibigan, sinasabi ko lang, ha? Ngayon, nasan ba ako? Disqualification. Disqualification. Kasi po, madalas naming pinag-uusapan yan nung ang kaso ng disqualification ni Erap nasa Korte Suprema. Yung wala pang desisyon. Ginagamit naming isang basihan kung bakit disqualified si Erap. Yung kaso na yon. Ano ibig sabihin? Ba't namin ginagamit yung kaso na yun ng isang mayor sa Kauswagan? Lanao del Norte. Lanao del Norte. Ano pangalan nun? Arnado, Mayor Arnado. Yun, yung Mayor Arnado. Yung Mayor Arnado, pinrotesta yan eh. Pinadidisqualify sa COMELEC. Ngayon, ano sabi ng COMELEC? Disqualified siya. Kasi... Sa COMELEC? Hindi, qualified siya. Hindi siya dinisqualified ng COMELEC. Qualified siya, oo. Ang question o basis ng disqualification sa kanya na inihain laban sa kanya, na siya ay US citizen. Oo. Pinatunayan na ginamit niya yung passport niya eh. Sinasabi niya kasi na, hindi, ni-renounce ko na yung US citizenship ko. Bumalik na ako sa pagiging Pilipino ko. Pero nakakuha ng record sa immigration ng departure arrival record na siya umalis ng bansa habang sa panahon na sinasabi niyang siya ay nag-renounce na ng US citizenship niya, gamit niya pa rin American passport. American passport. So, pinadidisqualify siya sa COMELEC pero hindi siya dinisqualify ng COMELEC. Dumulog ngayon sa Korte Suprema yung nagreklamo sa kanya. Ha? Ano kaugnayan nun sa kaso ni Erap? Meron nung kaugnayan yung kasi sa mga desisyon, na-desisyonan na to ng Korte Suprema actually. Kaya lang nag-file siya ng motion for reconsideration. Natalo siya sa Supreme Court. Nanalo siya sa COMELEC, talo naman siya sa Supreme Court. Pero nag-file siya ng motion for reconsideration sa Supreme Court. At nitong nakaraang linggo lang yata, ibinaba with finality yung kaso na yon na yung kanyang petisyon, yung motion for reconsideration, ina-affirm ng Korte Suprema na siya disqualified.
disqualified ka. Bakit ho natin ginagamit yon sa disqualification ni Erap noon? Kasi yung disqualification nung mayor na yon ay nangyari before. Kung tawagin, ab initio, From the start. from the start, bago siya naghain ng certificate of candidacy, ibig sabihin disqualified ka na nun eh. Dahil hindi totoong ni-renounce mo na ang iyong US citizenship eh. Disqualified ka na nun, ba't ka pa nag-file ng candidacy mo? Ibig sabihin, dapat hindi ka tumakbo. Yun ang ibig sabihin nun. From the start, ab initio. Si Erap ganun din, convicted siya, ab initio. Bago siya nag-file ng certificate of candidacy niya para maging alkalde, tsaka nung presidente. Yung 2010. Parehong ano yun eh, disqualified yun eh. Kaya lang hindi tinuloy yung protesta dun sa Kwan eh, nung tumakbo siyang presidente eh. Nakarating sa Supreme Court yung usapin, tapos na yung eleksyon. Kaya nga, hindi natuloy eh. Bakit? Kasi sabi ng Supreme Court, wala na tayong didesisyonan. Natapos na eleksyon. Hindi naman siya nanalo. Natalo na yung didisqualify. Sino pa yung didisqualify natin? Ngayon, ganun eh. Ganun nangyari sa Maynila. Eto ngayon, nagkaroon na nga po ng panibagong desisyon ng Korte Suprema na ina-affirm yung una nilang desisyon na disqualified nga siya. Ano ito? Ano kamukha nitong kaso? Si Grace po. Ganito po yung kaso ngayon na kinu-question si Grace po sa Senate Electoral Tribunal. Mga kaibigan, di ba sabi ni Grace po nag-renounce na rin siya ng US citizenship. Pero, nung siya ay maging senador, gumagamit pa pala siya ng passport na US passport. Paano ho yan? Technically. Anong ibig sabihin nun? Yung desisyon ng Korte Suprema, yun ay jurisprudence. Gagawa na naman kayo ng panibagong batas. Baka naman gumawa na naman tayo ng panibagong batas. Iba na naman yung batas na yun doon sa Kauswagan Mayor. Baka mabago na naman dito kay Grace po. Hindi ba? Tama. Paano yan? Disqualified na si si Grace po, kung tutuusin ninyo. Dahil doon sa desisyon na yun, na nilabas ng Korte Suprema na nalathala sa periodiko noong Sabado tungkol doon sa alkalde ng Kauswagan sa Lanao del Norte, si Arnado. Yun ang pangalan ng mayor, Arnado. Disqualified, tarantado. Nakachamba pa yun. 2 beses pa pala nanalo. 2010 and 2013 elections, no? Paano nga? Yung kaso matagal. Oo, ang tagal. Hindi na didesisyonan yung kaso. Kaya po, ang nangyari, nakakatakbo pa sila. Ngayon, matakot kayo. Iba na ngayon. Di ba? Doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa disqualification ni Erap. Alam mo kung bakit? Mga ex-con. Ang daming magpapail ngayon, no? Ex-con. Yung mga nahatulan na sila sa ilalim ng batas na Kwan, hindi na sila pwedeng tumakbo. Makakatakbo sila eh. Dahil dun sa ginawa nung desisyon labang kay Erap eh. Na pumabor kay Erap eh. Pwede na mag-file ngayon yung mga ex-convict at saka mga convicted na kriminal. Diyos Mario Joseph. Yan ngayon. Matakot kayo ngayon dyan. Pero dito sa kaso ni Grace po, imposible naman mabago nyo pa yung batas. Hindi na yan. Meron na tayong, kumbaga yan na yung batas eh. Alam mo yung Supreme Court, kahit na iba yung batas dati, kung ano yung pinakahuli, yun eh. Yun ang batas eh. Binabago nga eh. Hindi ba? Sana kung ibang set of justices yan, yung nagbago. Hindi, masama sa kanila. Sila yung set of justice na nakaupo. Sila rin na nagbago. Katulad dun sa batas ni Erap. Dapat ab initio nung mag-file si Erap. Yun ang decision do kay Arnado, di ba? Ab initio, disqualified ab initio. Ibig sabihin, si Erap dapat ganun din.
Pati si Ronald Singson. Tama. Si Singson, ganun din. Oh, di ba yun nga rin ang ginamit kay Halusos? Mm-mm. Oh, iba ang kaso ni Halusos, ha? Rape yun, ha? Mm-mm. Oh, yung kaso nung Arnado, citizenship yun, ha? Mm-mm. Pero dinisqualify si Halusos ng COMELEC ab initio. Mm-mm. Disqualified siya ab initio. Ibig sabihin, hindi siya kinonsider na kandidato. Oo. Dahil disqualified ka, hindi ka naman Oh, pwede. hindi ka dapat nag-file. Kasi pag sinabing ab initio, hindi mo pwede sabihin, nahalal ako. Hindi, ab initio. Yun ang kinatwiran nila. Mm-mm. Yun ang kinakatwiran nila na hindi na tapos Nakalala na ang ko eh. eleksyon. Pagka, Kaya Hmm. baliwala na yung batas dahil ako hinalal na. Hindi. Naku. Sabi Voice ng of the Korte people, Suprema, sabi, ab di ba? initio, hindi ka kandidato. Oo. Hindi ka pwede, hindi ka qualified. Tama. Ayun. Baliwala yung certificate Kaya of may candidacy salitang mo. ab initio. Oh, hindi ba? Kaya mapapansin mo si Drilon, pinamamadali eh. Oo. Mukhang nakasilip siya ng ano eh. Di ba? Ngayon lang nila Pinamamadali. pinansin si Arnado eh. Noong pa yan eh, no? Eh, ang tagal-tagal na nating dinidiscuss yan eh. Kaya mabigat yung kasong yan ni Grace po. Mm-mm. Mm. Biro mo nag-oath of allegiance pala siya uli sa Pilipinas 2006. Oh. Yung pala from 2006 to 2009, 21 times siyang nagbiyahe ang gamit niya yung kanyang American Ayun. passport. Disqualified basis yun. ka. Para Oo, sabihin, oo. hindi mo nire-renounce ang pagiging US citizen mo. Oo. Samantalang malino, kailangan pagtakbo mo, nire-renounce mo na. Mm-mm. Ganun yun. Hindi, ano na siya nung tawag dito? Mm. Mali nga yung katwiran niya na 2006 pa, Pilipino na siya uli. Hindi. Kaya nga, nasilip yung kanyang Oo. immigration records eh. Kaya yan, pwedeng pagbasihan din sa kaso ni Grace po. Oo. Kasi iisa ang ano eh. Isang tema, no? Iisa pangyayari. Oo. Magkaiba lang ang pumapil. Di ba? Yung American passport din yung ginamit ng Arnado At eh. ang mabigat pa, ikaw, kakandidato ka, hindi sa pagka-mayor lang. Pagka-presidente. Mabigat yun. Mas mabigat yun. Kailangan talagang sumusunod ka sa election law. Oo. At saka ano, di ba? Talaga may kakaiba sa kanila eh. Mm. Yung asawa niya, American citizen. Lahat yung anak niya, 2 ba, 3. Mm. Puro American citizen. Kaya yun. mapapansin Paano mo tayo rin dyan. magkakaroon ng first family Oh. na mga American Hindi, citizens? tsaka di ba? mapapansin mo dyan, yung residency, hindi na tinakil eh. Sabi ni Carpio, wag na yun. Dito pa lang sa citizenship ni Grace po, mukhang may nakikita na silang hindi tama. Oo. Yun. Kaya minsan, babasahin mo between the lines eh. Bakit yun iginiit ni Carpio? Oo. Ayan eh. Yung pagiging foundling niya actually hindi na inintindi, Hindi no? na, kasi masyadong ano yun eh. Masalimuot yun. Oo, maraming ano yun, maraming Yun na lang. pag-uusapan doon. Di ba yun nga sinasabi ko, baliwala sa amin yan eh. Kung foundling ka o ano ka eh. Kami naniniwala, entitled ka dahil dito ka naman ano eh. Pinanganak. Pinanganak eh. Pero ang sagutin mo muna, yung sinasabi ni Sheryl Cruz. Na. Yun ang dapat niya sagutin. Si Sheryl Cruz, hindi naniniwalang may kakayahan siya eh. Oy. Na mamuno. Tutol siya eh. Naku. Sabay sila lumaki. Mm-mm. Di ba? Doon din nakatira yan sa bahay ni Fernando po eh. Oo. Yung pamangkin ni Susan, di ba? Oo. Si Sheryl Cruz. Mga kaibigan. Kwan eh. Hindi naniniwala eh. Di believe, no? Oo, na Walang may believe. kakayahan ka, maghintay ka ng panahon mo. Yun ang sabi. Tama. Isipin mo yun. Bihira magsalita yun. Mm-mm. Mas matalino pala sa kanya yun. Oh. Mas matalino lumalabas eh. Mm-mm. Hindi ba? Ikaw ano hangad mo? Mm-mm. Bakit ka tatakbo? Oo. Kasama mo pa si Chis Escudero. Naku po. Tell me who your friends are. Oo. Mm-mm. Then I will tell you mine. Oo. Di ba? Oo Tama. daw. Pag nasabi mo na, sasabihin ko sa'yo yung... Kaibigan sino mo ba? rin. Di ba? Bakit? Di magsabihan na lang tayo. Oo. Katapusan yun. Mabigat yung pulmilito, walang utang na loob to si Grace eh. Mm-mm. Bakit? Bakit ka nagkaroon ng posisyon sa gobyerno? Dahil kay Pinoy. Inappoint ka ni Pinoy. Mm-mm. Oo. Kaya ka tama. nakilala sa gobyerno. Mm-mm. Di ba? Mm. Yun yun eh. Kaya ka nakaisip Bagay yun. tumakbo Mm-mm. ng senador. Mm-mm. Lahat yun, uugatin mo nung i-appoint ka ni Pinoy. Mm-mm.
Di ba? At saka yung, ba, sabi nga ni Serge Osmeña, Oo. ano daw to ang tawag doon? Yun nga, walang utang na loob. Tsaka ambisyosa. Mm-mm. Dapat yan pumayag na lang sa mag-busy. Hindi masamang mag-ambisyon. Oo. Pero Pero yung yung sa tamang panahon din. Mag-ambisyon ka ng lagpas sa buwan. Yun ang masama. Outer space. Di ba? Tsaka may ambisyon. Yung sa Mahjong, may ambisyon din dyan Pero meron ba ron? May ambisyon din. Mahjong Hindi lahat ng nag-aambisyon mananalo. Napanood nyo ba? Ang alin? Yung lumabas sa YouTube. Oo. Ito, senior ko to yung rehearsal. May Ay, rehearsal oo, pala yun. oo. Si Grace po. Sa bahay alumni. Nung magproklama siya Mm. sa UP, Mm. bago pala yung event na yun, maga pa lang, nagre-rehearsal na. Ano ibig sabihin nun? Di hakot yun. Oo. Tsaka arte. Ibig sabihin. Oh. May practice Hindi kusa nagpunta. Tinuturo kung kailan sila sisigaw ng Papalak Grace po. Uy. Papalak pa. Grace Nanlalata pa yung... Hindi ba niya, may pagkain kayo mamaya. May dinner pagkatapos. Pakakainin kayo mamaya. Hindi ba nakakahiya ito? Lumabas Mm-mm. Ayan, gusto niyo parinig namin sa inyo? May parinig natin. Parinig mo. Sige. Mas mahirap po yung iba. Hindi kasi... Nadidinig Oo, ka. kasi hindi nakakapanood sa YouTube. Oo Kaya ito, kami na magpaparinig sa inyo, mga kaibigan. Ito yung instructor na nangangasiwa para doon sa audience, mga kaibigan, na nagsisisigaw doon. Grace po. Tinuturo, isisigaw mo si Grace po. Yung ba tinuturo yun? Kung talagang impromptu. Oo, tama. Kung talagang may clamor na tumakbo si Grace po, wala. Walang clamor. Nag-rehearsal. Hindi ba? Walang nagpapatakbo sa'yo. Tama. Ipinagduduldulan mo lang yung mukha mo, tapos sasabihin mo ipagpapatuloy mo na simula ng ama mo. Ano ba nasimula ng ama mo? Puro pelikula yun Gaganap ka bang panday? Wala. Pandak. Simula. Ano yan? Panday na ano yan? Part 5? Part 4? Ano? Ano pa? Mag-artista ba siya, ano? Yung isang bala ka lang. Oo, yan. Wala ka bang balak gawin yun? Oo. Ano pa ba ibang pelikula ni Ang Fernando? dami. Ang dami. Hindi pa tapos ang labada. Di ba? May ganon? Sumbong kita. Yung anak ni Polaris. Wag mong lokohin yung publiko na may nagawa ng tatay mo. Sa pelikula lang yun. Kami nga, idolo rin namin yun Yun ang unang Pero hindi kami idiot. Oo. Hindi kami mangmang. Hindi kami uto-uto. Nakomo ang isang tao gusto mo, pati sa hindi ba sa bagay na hindi totoo, gusto pa rin namin. Hindi totoo yun di ba? Eto, pakinggan ninyo Eto yung rehearsal Oo. nung magproklama si Grace po sa UP bilang kakandidatong presidente. Bago yun, nagre-rehearsal yung hakot ng mga tao, kunyari supporters niya. Pinalilitaw na supporters. Eto, pakinggan ninyo kasi pag supporter ka, hindi ka na kailangan mag-rehearsal. Oo. Di ba? Ito, pakinggan ninyo. Mahina. Nagmerienda naman kayo, di ba? Nagmerienda naman kayo, di ba? Okay. Isa pa, please. Pagyalabanin natin ang front row and back row, okay? Back row again, one more time. 2, 3, 2, 1, go! Ayan, malakas na. Pwede ba mamaya, pagdating ni Senadora, at exactly 6:30, that spotlight, makikita niyo nakabukas doon. That's a sign that si Senator Grace po is already there without any announcement. Okay? Dito naman sa front row. Front row, and then this one. Can we say, Grace po, all together? 3, 2, 1! Mas malakas talaga kayo. Mukhang gulo mo nasa likod. May dinner po tayo mamaya, ha? May dinner po tayo mamaya. Labanan niyo ba yan sa back row? Okay, back row. One more time. 3, 2, 1, go!
3, 2, 1. Lourdes! Ang lakas ng front row. Okay? Salamat sa inyo. In the meantime, relax while we do everything in here. While Grace Po, Senator Grace Po is also preparing herself. In the meantime, Bud, please secure. Please secure the entrance. Please, please. At exactly 6:30, that Senadora should have the spotlight already. Okay? There. Ayun po, mga kaibigan. Mahina daw. May script, Oo. pati spotlight, pagdating niya. Ba't hindi hina eh? Patras yung bumilang. Ay, narinig ninyo, mamaya may pagkain pa. Nagmerienda naman kayo. Tama. Hindi ba? Ayun po, taga-sigaw ka ron. Ano ito, cheering squad itong dinala pala ron eh. Oy. Di hinakot ninyo yan. Eto pa. Oh, yan na naman. Hindi ba sinabi nga natin? Yan po, tatlong maglalaban, galing po pare-pareho ang nasa likod, sa angkan ng kuhang ko. Si Binay, ang nasa likod po, si Piping. Ang aninong nasa likod, si Piping. Baliktad yung anino maputi ah. Tapos, ang nasa likod naman ni Grace po, si Danding. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung palang anak ni Grace po, empleyado ni Ramon Ang. Asawa. Ha? Yung asawa niya mismo, yung mister niya. Yung asawa pala. Oo. Oh. Hindi, pati anak eh. Pati anak, kasi Di ba nag-resign na dun sa isa. Sa CNN eh. Oo. Kanino ba yung CNN? Okay, nag-resign na naman Oh, siya. kay Ramon Ang din yun eh. Oo. Tama. Pati Hindi nga ba? tatay, yung asawa. Oo. Mm-mm. Pati pala tatay. Mm-mm. Executive sa kumpanya ni Ramon Ang. Pag kumpanya ni Ramon Ang, kumpanya ni Danding yun. Oo. Hindi kay Ramon Ang yun. Tama. Dami lang siya. Yan po. At pagkatapos, kaya ang tunay dito ng kandidato, Mm-mm. si Duterte na lang eh. Oo, yan na. At si Duterte po, ang nagpapatakbo, tao, walang duldul. Mm. Oo. Hindi pinagdudulan ng sariling, ako kakandidato, gusto ko maging presidente. Hindi. Hindi ba? Mm. Oo. Mga kaibigan pinagpipilitan ng tao sa 2026 ba yun? 20. Oo. September Sabado. 26, Mm. Sabado yan, Mm. mag-uumpisa po ng alas 2. Oo. Luneta. Pwede kayo mamasyal doon kaysa sa iba kayo pupunta. Dito na tayo magpunta. Oo. Luneta na. At makita natin magkasama-sama tayo doon Sa grandstand dyan, no? kung paano tayo nagsama-sama sa 1 million march ng mga totoong tao. Oo. Hindi ko kasali dito mga baboy nakamukha ni Wanna Change. At tahimik siya ngayon. Wala na eh. Wala na. Wala na. Nagnanakaw ng karangalan eh. Hindi naman siya nagpapunta sa tao ron. Mm-mm. Ginagamit niya yung 1 million march. Pinalilitaw niyang siya leader doon. Naku. Mm-mm. Hindi naman yun. Hindi naman kwan yun, babuyan. Oo. Para maging leader ka. Hindi koral. Sa pigiri ka, Pigil. pwede kang leader doon. Oo. 1 million march, nandun kami. Oo. Yung panawagan na yun, panawagan lang sa, sa internet yun eh. Mm-mm. Walang leader yun eh, kaya nga maraming pumunta eh. Mm-mm. Di ba? Kung yun ikaw ang leader, ang dami sanang oink-oink doon. Wala kami nakita ron eh. Oo. Wala ka na. Di ba? Oo. Ultimo nakabahag, nakita namin, nagpunta ron eh. Oo. Nakabahag mga katutubo, nagpunta ron. Oo. Yun po mga kaibigan. Sa 26, alas 2 ng hapon, araw ng Sabado yan, ang mga gustong maging pangulo nila sa susunod na eleksyon, si Duterte, sapagkat ito na lang naman ang pagkakataon natin, at maganda kung ang clamor o ang pagpapatakbo sa leader, ang pagpili ng leader na manunungkulan sa gobyerno, tayo mismo pumipili. Oo. Hindi ba? Tama. Bakit to? Para makabangon naman tayo. Magkaroon tayo ng dangal ng mga Pilipino
Hindi ba isang malaking karangalan yung tayo nagpatakbo at ang pinatatakbo natin ay nanalo, Tama. mananalo sa eleksyon. Aba, walang kasing ano yun. Ha? Aya. Hindi, yung walang kasing kwan yun eh. Ano ba yung dignity? Tibay ng dignidad ng isang Pilipino. Ha? Pag nangyari po yun, alam nyo ba epekto nun? Ano? Matatakot na mga politiko sa taong bayan. Oo. Tama. Kasi lalabas na walang bobotante. Wala nang bobo. Yung bobotante, doon sa mga nagduduldulan ng pagmumuka, doon bumoboto yun. Oo. Pero, ang matatalinong botante at ang mga botanteng naghahangad ng kapayapaan, na ang gusto'y isang tahimik na pamumuhay, isang tahimik na komunidad, ang inaasam, mga kaibigan, ikaw ang pipili ng kandidato. Tama. Ikaw ang pipili ng manunungkulan para sa iyo. Ang sabi nga, sa atin manggagaling ang ating ikasasama o ikabubuti natin. Kaya nga napasama yung mga taga Maynila Nagkamali. Oo. Napaniwala sila ng panggagancho. Ay, manggagawa. Di ba? Manggagancho si Erap Ito, balita ngayon Oo. tuloy nang ipagigiba yung pinalalayas na yung mga nagtitinda ngayon sa San Andres Market. Naku. Ah. Mario Joseph, kawawa. Kasi nag-file pala sila ng TRO sa husgado. Ngayon, yung husgado, dinina yung TRO. Naloko. So, nagpagawa ng kagad ng mga hawla sa labas si Erap, sa labas ng Ginawa palengke. sa Quinta, no? Para doon na sila Sa dalhin. kalye na naman. Sa kalye. Oo. Eto ngayon, mga kaibigan, Ano naman yan? hindi kasi nadadala Kaya ito, pagka nagpatuloy pa ang katangahan sa mga bobotante natin, dadating ang araw, magpapalit na tayo ng pangalan ng bansa. Ano? Hindi na Republika ng Pilipinas ito. Ano? Republika ng mga walang kadala-dala. Akalain mo, dumulog sila sa korte. Hindi nila alam, nakalimutan nila na ang korte dyan, hawak na ni Erap at ni Isko. Manila yan Paano nila nagawa yun? Hindi dahil sa Manila. Kasi hindi kayo nagbabasa Kay Arlene. Sinusulat namin yan. Sinasabi namin yan. Hindi kayo naniwala. Sino may problema? Kami ba? Kayo ngayon ang may problema. Makikinig kasi kayo doon sa mga nagkakalat ng katarantaduhan ng propaganda. Doon kayo mahilig makinig. Di ba? Tama. Yung mga walang kabuluhan. Yun ang pinakikinggan ninyo. Yung dapat ninyong pakinggan na nagmamalasakit sa kapakanan ninyo, yun ang dapat ninyong pakinggan. Tama. Hindi kayo nakikinig, hindi kayo nagbabasa. Bakit ito nangyari yung TRO na deny? Kasi po, lahat ng mga judge halos dyan sa lungsod ng Maynila, pagka si Erap ang nakalaban mo at saka si Isko, hindi ka mananalo. Nako, laloko na. Pag sila kalaban mo sa kaso, alam mo kung bakit? Bakit? Hindi ba ninyo natatandaan na nabulgar yung mga judge sa Pilipinas hawak ng isang tao? Nako. Sino yon? Yung Arlene Lerma Angeles Nako. na kung tawagin ay judiciary fixer. Ayun. Kung natatandaan ninyo na iskandalo yung eleksyon ng Philippine Judges Association. Bakit na iskandalo? Kasi itong Arlene Lerma Angeles na ito ang nagmamanipula ng eleksyon ng mga judge. Nako po. Kung sino ang dapat maging presidente. Nako. Napapasunod niya lahat ng mga nasa judiciary sa gusto niyang mangyari para hawak nila lahat ng husgado. Di ba na Bulgarian at nagpaimbestiga kuno ang Korte Suprema. Nako. Nagkukunwari pa to si Marivic Leonen. Oo.
na associate justice. Naglabas kunyari ng findings Oo. at pinaiimbestigahan niya yung mga Court of Appeal justices na kasangkot sa mga katarantaduhan ng anomalya sa judiciary. Hindi kasama si Arlene. Pinanuhol. Si Arlene Angeles ang punot dulo ng investigasyon dapat. Oo. Kasi siya naging punot dulo ng iskandalo. Tama. Ano na pag-alaman? Ito pa lang si Arlene Lerma Angeles ay nagbibigay ng pera sa mga judges hanggang sa Korte Suprema, sa mga maestrado. Lalo na pag mag-a-abroad ang mga nasa judiciary, tumatawag sa kanya, pupunta akong Amerika eh. Oo. Ilan ba kayo? Kasama ko, buong pamilya ko. Ako na ang bahala, pati sa baon ninyo, pati pamasahin ninyo. Galing, no? Ha? Paano hindi mayayari ang mga asunto sa Maynila? Naku po. Ha? Hanggang nandyan si Angeles. Ang masama inimbestigahan kunyari ng Korte Suprema. Ang akala natin, titino ang judiciary. Yung po pala, kokoberan si Arlene Angeles. Poproteksyonan ng Korte Suprema. Chinild, no? At ang pinaiimbestigahan lang mga justice ng Court of Appeals. Si Arlene Lerma inabsuelto ni Marivic Leonen. Kaya hindi ako naniniwala dyan eh. Kay Marivic Leonen. Umaarte lang yan. Doon sa kaso ni Bersamin. Oo. Eto, tandaan ninyo, itaga nyo sa bato. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema ngayon, sa klase ng mga maestradong nakaupo ngayon dyan, alam nyo ba? Oo. Huwag kayong umasa ng katarungan. Sa kaso ni Binay, nila Enrile, kunyari lang lahat yan. Yang mga yan, magkakausap yan. Ha? Kumbaga, iisa lang ang direksyon nila. Magpapanggap lang kunyari yung iba, natutol. May narinig pa ba kayo sa kaso ni Enrile ngayon? Wala na. Tumahimik na. Ha? Mga kaibigan. Yung mga yan, nag-uusap. O sige, kami papapil na kunyari, mag-away pa tayo rito. Para hindi tayo mabuko Oo. ng publiko. Oo. Ha? Na gusto natin pare-pareho palayain si Enrile. Kasi may bayad dyan eh. Oy. Para hindi nila halatang may bayad. Ha? Para hindi makumpirma. Magkaroon man sila ng duda, walang kumpirmasyon. Kaya kunyari lang yan, si Leone, no? Pumuputak labang kay Bersamin. Hindi ako naniniwala dyan. Ha? Oo. Sa mata pa lang yan, hindi na ako naniniwala eh. Jesus Mariosep. Nakita mo ba ang mata niyan? Hindi pa. Mga kaibigan, yan po sinasabi natin. Moro-moro lang yan. Yang Supreme Court justices na yan. Doon sa kaso ni, di ba? Yan si Leone nang maingay nung wala pa siya sa Supreme Court. Na yan daw may judge dyan, may justice dyan sa Supreme Court eh. Ng opya. Hinahamon nila mag-resign. Pinagre-resign nila. Kasama niya pa si Chodorte. Ha? Doon sa grupo nilang Malcolm, 45 ba yun? Ha? Malcolm. Ano yun? Ewan ko, gay bar yata yun eh. Hindi ko wala. Pangalan yata ng gay bar yun, di ng judge sa Amerika eh. Ano? Yung Malcolm. Malcolm. Ngayon, bakit nung naupo na siya? Kasama niya rin ngayon. Ha? Alam niyo mga kaibigan sabi nga, there are many ways of skinning a cat. Oo. Maraming paraan ng pagpatay ng pusa. Oo. Di ba? Oo. Isa lang yan. Isa pa lang yan nakikita ninyong paraan. Kaya marami pa ho yan, ha? Mga kaibigan. Bueno, nasan ba tayo? Marami pa tayong di Marami, napag-uusapan. Ngayon, martial law. Martial law pa lang. 43 years. 43rd
anniversary. Naalala ko rin yung sumuko na kamo, Metrocom Mini. Yung Metrocom, pag nabanggit, takot ang tao. Si Ariel Oreta naman, Ah, sa ikaw unlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ila sinabi, ano? pinagbisikleta siya maghapon. Hindi ba? Oo. Hindi, pero sabi ko nga sa inyo, depende sa pananaw na lang ng tao yan eh. Puro tayo martial law, masama si Marcos. Pag kumparahin kayo, mas masasama kayo eh. Oo. Kumpara kay Marcos. Bakit? Tingnan mo, basahin mo yung mga dyaryo. Remembering the torture, mga torture daw sa tatay niya. Hindi, nilirespeto naman namin yung tinorture. Ang tanong, yung bang tinotorture ngayon pinapansin ninyo? Ayun. Binibigyan nyo ba ng ini-highlight nyo ba? Ilan lang ang pumapansin. Yung mga tinorture. O Oo. yung Bamburgos, tinorture ba yun sa panahon ni Marcos? Oo. Yung nawawala, na binibintang kay kay General yun? Yung butcher. Hindi si Palparan ang binibintangan doon. Sino? Yung army chief Jonas- ngayon. Yung Jonas army chief, Burgos. yung army chief Oh. ngayon. Ba't wala hindi naka-highlight yun? Ibig kong sabihin yun nangyari sa panahon ng martial law, hindi na ba naulit yun? Hanggang ngayon. Dalas. Sa panahon lang ni Cory, nangyari ulit yun eh. Oo. Ano tawag mo sa Mindiola Massacre? Oo. Oo. Ay, naku, Sus Mariosep. Wag na tayong maglokohan. Yan yung mga remembering, tinorture ang tatay ko. Oo. Siyempre, tatay mo yan. Natural magalit ka sa martial law. Oo. Hindi lang martial law kagagalitan mo. Sino? Ultimong damit ni Marcos, galit ka na yun. Sa nangyari sa iyo, di ba? Tama. Lahat ng maiugnay kay Marcos, galit ka ron. Oo. Kasi personal yung iyo. Oo. Di ba? Tama. Generally, titignan natin. Ngayon, mas matino ba tayo ngayon? Oo. Yun ang tanong natin eh. Wala na bang tinotorture ngayon? Dami. Sa Hacienda Luisita lang, ang daming pinatay dyan eh. Oo. Hindi panahon ni Marcos. Panahon nila. Mga magsasaka. Jesus Mario Sepo. Pagkwento lang ang pag-uusapan natin. Sa comics, marami yan. Oo. Araw-araw, ang dami nagiging prostitute. Tsaka Biro mo? political killings tuloy-tuloy. Ang dami nagiging prostitute. O, biro mo yan. Yun lang. May tatalo pa ba sa Maguindanao Massacre? Oo. Pagka ang pinag-usapan natin crime against humanity. Pinakamasahol na pangyayari yan. Pagkatapos nung kay Hitler, Mhm. di ba? Tama. At ito, mga media ang involved dito na pinatay. Isipin ninyo yan. Magsasalita kayo ng labang. Mas masahol kayo. Bakit? Dahil sa panahon ninyo, nung mangyari ang mga karumal-dumal na krimen, walang martial law. Yun. Kung nangyari man ang atrocity sa panahon ni Marcos, justified. Sapagkat merong pinairal na martial law. Tama. Hindi ba? Tama. Mga kaibigan, Wala na martial law. wag na tayong umarte. Oo. Kailan ba ninyo wawakasan ng katarantaduhan ng paglingon sa araro? Nako po. Ha? Sa Biblia nga, may nakasulat niyan eh. Mm. Yun daw lumilingon sa araro, ano yun? Oo. Ha? Huwag kang lilingon sa likod pag ikaw ay nag-aararo. Yan. Oo. Wag mo na tignan Wag yung na. nakaraan. Kasi noon, halimbawa, ngayon, ang media pinatay eh. Oo. Yung Maguindanao Massacre. Panahon ni Marcos, kinulong ka lang eh. Oo. Oh, karamihan nung kinulong. At saka sa kaso labang kay Marcos, wala naman napatunayan. Wala. Naupo na sila't lahat. Yung mga nag-aakusa, nagkaroon ng kapangyarihan. Pero wala. Yung mga nag-aakusa ngayon kay Marcos, ano kalagayan nila ngayon? Katulad ni Binay. Oo. Yan. Dumami pe. Hindi ba? Tama. Nagsisisigaw ka nung araw, walang hiya ka. Tapos ngayon kinukumbida si Dynasty. Bongbong. Ngayon kinukumbida si Bongbong. Ngayon Maging gusto mo vice- makatambal si Bongbong. Oo. Sinusumpa ninyo yung pamilya ni Marcos nung araw. Oo. Hindi ba? Oo. Ngayong ika nga
mas masahol ka pa nga kay Marcos. Si Marcos walang asyendang kasing laki nun sa'yo. Oo. Sa Batangas. Ngayon, ilang taong ka, mayor ka lang. Si Marcos, presidente. Oo. Si Binay, mayor lang. Daming pera. Gaano karami na nakulimbat niyan. Sus Mario. Di ba? Sa laki pa lang nung asyendang yun eh. Sasakit na ulo mo eh. Tanawin mo lang yun eh, di ba? Ang sakit sa ulo nun, no? Ano kaya ang nangyari doon sa asyenda na yon? Nabubulok na. Alin? Pinapasyalan yun. Palihim. Pataksil, ah. Palihim. Palihim. Pataksil kung... Pataksil. Ganyan yung mga hudas eh. Palihim. Oo, palihim ang mga kilos. Very discreet. Yan. Yung walang kaluskos. Ang pusa, ano? Parang gagamba yan kung maglakad. Mga walang kaluskos. Lakad pusa. Ah. Pero yung pusa, pagka inapunti ng hilig sa sex. Ay, ang ang ingay niya. ingay, oo. Sobra naman ang ingay niyan. Ha? Itong si Binay, wala na makuha kasing busy. Walang pumapayag. Si Gringo naman daw. Nako mukhang ayaw din eh. At tinan mo si Gringo, nasa na lang. Oh, yan. Bahagi ng masasabi nating martial law yan. Kasi, unang-unang lumabas si Gringo ng pataksil din. Doon sa RAM. Inorganize nila yung RAM, di ba? An organization within the organization. Ano nangyari noon, di ba? Ang mga hinaing nila noon wala niya, mga generals overstaying. Sino yung malakas lang? Hindi nasusunod niya mga seniority, mga ganyan. Ano nangyari? Yan na. Ngayon ba nasusunod dyan? Hindi na. Pagkatapos ba ni Marcos, hindi na nangyari yung mga sinasabi nilang pinaglaban nila noon? Nako. Ha? Yung mga hinaing ng reform daw. Reform. Dapat Lalo yan. nabulok eh. Dapat yan, hindi RAM eh. RHM eh. Reform the Armed Forces Movement eh. Harm eh. Ano nangyari? Reform Hunasan Movement. Yan oh. Hindi ba? Sila lang yung Naunlad bulsa nila na reform. Pumesto sa PAGCOR. Pumesto sa custom. Isipin mo nga. Di ba si Kalahati, si Bibit, diyan napunta. Billy Bibi. Makabansa kung magsalita yung mga yan. Pag naupo na, Ayun. makabulsa na. Ayun nga masakit eh. Yung mga kaliwanong araw. Mas nakakatakot palang mapwesto yan. Kesa dun sa mga makakanan. Tama. Yung mga makakanan, pag nagnakaw, kanan ang gamit nun eh. Yung kaliwa, nung mapwesto, kaliwa ang gamit nun. Naku po. Mas malakas palang magnakaw yun, nasa kaliwa eh. Tapos Llamas. Hindi, di ba? Katulad si Gringo, ano nagawa niya sa bayan? Ang tagal nang nawala si Marcos sa pwesto at sila naman hindi nawawala sa pwesto. Oo, senador. Kung mawawala man sila, mag-adventure lang. Oo. Kasi walang magawa, tapos na ang term, kunyari, kudeta naman. Para may epal lang, may papel lang sila. Kunyari, nagtatago, wala namang umahanap. Wala. Di ba? Anong klase yan, mga sinisira ang ekonomiya natin, di ba? Pag wala sila sa pwesto. Pag wala sila sa pwesto, maghahanap ng damay, magwawas-iwas ng tabak. Ha? Bahala na, sino tamaan. Hindi ba? Perwisyo sa lipunan. Yan ang gagawin mong vice president. Pagbuling ko pa kayo eh. Ikaw, ano masasabi mo? Gringo nasan, di ba? Vice president daw. Oo. Kasama nga sa pork barrel scam. Ayun nga. Yun pa eh. Kunyari, kung magdamit ito, yung walang nananakaw eh. No? Gusto Walang niya. kinikita, di ba? Oo. Tsaka yung, kunyari, mapagpakumbaba, nag-aalala Lito Lapid. Si Lito Namumuko Lapid, pa. style yan. Style na. Kunyari, Mag-ala. nagmamano. Magmamano. Kunyari, namumupo.
para mapagtakban niya lahat ng Kawalangyaan. yung mga qualities na na hindi kailangan. Yung walang value. Ano tawag doon? Yung mga walang value na Walang kwenta. walang walang valor Walang balor. na mga qualities. Oo. Ano yung qualities? Di ba nga yan napasama yan sa state visit Oo. ni Gloria. Oo. Mm. Nung natuloy, di ba matagal ina-arrange yung si Gloria makaharap si Obama. By the way, Mm. speaking of state visit, ako maraming samahang state visit eh. Mm. Naging state buisit eh. Nakapag-cover ako niyan maraming beses eh. Hindi tsamba. Hindi ka mukha nung iba dyan, pa-tsamba-tsamba. Isang beses, 2 beses. Ako po hindi, 6. 6 na beses Oo. siguro mo. Kung 1, 2 state visit ang nasamahan mo, tsamba yun, pwede mong Oo. sabihin. Pero hindi ako, 6 eh. Ang dami. Ngayon, yung state visit ni Marcos Oo. sa White House, Mm. ang presidente si Reagan. Mm. Yun ang tunay na state visit. Oo. Pinapuputok kanyon. Lintik ang programa. Mm. Merong nagmamarchang mga yung sinaunang sundalo na Mm. panahon nung gera sa Amerika. Oo. At yung kanyon ang pumuputok. Tapos patutugtugin ng pambansang awit ng Pilipinas. Bago ang pambansang awit ng Amerika. Oo. At si Marcos dumarating nakasakay sa limousine. Sasalubungin ni Reagan. Pupuntahan sa kotse. Galing. At sabay silang aakyat sa entablado. Kaninong presidente pagkatapos ni Marcos nangyari yun? Ni sa ibang bansa hindi ginagawa yun eh. Wala. Kung tawagin nila yung visit nila, state visit to si Ramos. Oo. Ang hilig nito sa state visit nung araw, di ba? Oo. Biyahero. Kaya nga tinawag na Fidel Viajero Ramos yan eh. Oh. Biyahero. Pero wala pa akong nakita pagkatapos nun na gano'n ang reception ng tinatawag na state visit. Oo. Montik mapaluha si Reagan eh. Montik gasahin si Marcos eh. Sa ganda ng sinabi ni Marcos, lintik mambola si Marcos, di ba? Ang galing niyan. Yung ibubyulin. Binyulin si Reagan eh. Anak ng Para mga tupa. orbit. Nakatulog. At saka si Marcos, isisingit niya na yung bansa niya ay mahirap. Mandidiliin siya eh. Orbit nga. Ayan na. Inilagay niya yun doon, nakapraso lang, pero hindi mo mahalatang nangingikil si Marcos para sa taong bayan. Pag-uwi. Country, ang galing mag-Ingles. Pag-uwi, ang dami Nataig pa si Reagan mag-English eh. Si Reagan gustong maiyak. Gustong yakapin si Sunggaban si Marcos Nung at magsalita yakapin. sa Congress, Oo. walang binabasa. Walang teleprompter, walang Kahit doon, wala rin. Oo, Wala rin. Ang galing. Oo. Ni Marcos, Lintik, oh. maiiyak ka talaga. Panoorin nyo ngayon, kung maiiyak ka. Oo. Ikaw ang maiiyak ko pag pinanood nyo ngayon. Sus Mariosep, wala pang ganun. Oo. Wala. Wala. Dito, naging anak ni Fernando po, pwede ng presidente. Teka muna. Si Erap ba nag-state visit sa Amerika? Oo, yata one. Oo, pero Ano ginawa? naglasing tumakas pa nga. Yun ang kabaliktaran ni Marcos. Di ba? Ay yan. Wala, dinner lang sila. Dinner lang. Nagdrama pa siya doon na kumain sa McDonald's. State dinner. Wala yun. Si Marcos, pag meron pang yung Meet the Press ng National Press Club ng United States of America.
Eh, hindi pwede dito yun. Hindi pwede. Kaya ang English nung... Paano kung magtatanong yung mga nandyan? Baluktot ang mga English niyan, pang-orthopedic yan. Doon tinanong talagang... Ba't hindi nga naman magagalit kay Marcos yung mga media? Ang galing sumagot, binabara sila Binabanatan sila Harapan yun Napapahiya sila, siyempre. Hindi pwedeng maging inferior yan kaysa sa atin. Kailangan kayong inferior kaysa sa amin. Kailangan kinagugulatan kami. Dahil puti kulay namin. Tama. Kaya panoorin ninyo yung General Antonio Luna. Para ito sa mga kabataan. Ako naman, panonoorin ko yan. Para makita ko kung ano yung mga katotohanan, i-compare ko dun sa ibang nabasa ko. Ang totoo niyan, itong pelikulang ito, sa pangyayari sa buhay ni Antonio Luna, ang naririnig ko sa pelikulang yan, yung mga review, di ba? Binabasa natin. Ang sinasabi nila, ito para nakapokus dun sa pagpatay kay Kay Antonio Luna. Kay Antonio Luna at kung sino pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya, alam nyo na, Pilipino. Hindi po kalaban. Traidor, no? Kung sino yung pinagtatanggol mo, yun ang pumatay sa'yo. Yun ang masaklap doon. Sa ilalim ni General Emilio Taksil Aguinaldo. Alam niyo na si Aguinaldo, ako sa... yan ang founder ng Salvage Si Bonifacio, di ba? Pinasalvage. Pinasalvage niya si Bonifacio. Ito rin si General Luna. Pinasalvage niya rin. Mga kaibigan, tapos silang natampok sa gobyerno. Tama. Yung talagang parang nung panahon daw ng Hapon, ganyan din. Di ko man inabot. Nung nandyan na ang tagumpay, ang daming lumabas na nagpapanggap na naging girilya. Yung pala, eskolta girilya pala yun. Yung mga tunay na nakipaglaban, nasa santabi sila. Parang pagkatapos ng EDSA Revolution, ang mga nagsipagtaya ng buhay, hindi mo nakita sa gobyerno Wala. Ang nandyan yung mga lahi ng mga, kamukha na yan yun sa MRT. Si Abaya. Apo ni Aguinaldo yan. Si Ben Camino. Nagmana pala kay Aguinaldo yan. Hindi mo sabihin. Malamang. Ben Camino. Kalaban ni General Luna yun. Yung Ben Camino. Kumokontra yun sa yun ang mga nagsipagplano Oo. ng pagpatay Ship, no? Isipin mo, ang sakit nun. Hindi ba? Yung bayan na bansang, ang hirap mahalin ng bansa pala natin. Pero dapat yan mapanood ng mga kabataan. Nakita ninyo, kumikita. Yung pelikula ngayon, bakit? Kasi po, kailangan natin yan gusto ninyo mapanood yung mga patambukan, mga kung ano-ano. Napakaway-kaway na. Yung mga aldab-aldab, wala kaming panahon dyan. Huwag nyo kami dadamay dyan, Pag ako nga, nakakapakita ko niya sa Facebook, di ko lang Siyempre, baka ma-open yung iba. Ano ba pakialam namin dyan? Ano ba yan? Di ko naintindihan yan Ano yan? Ano yung kinalolokohan yung walang kabagay-bagay na yan? Di ba? Walang kabuluhan yan Kaya tayo, tapos pagka nakikitang ganyan na yung nakukuha nila yung publiko sa ganyan, itotodo nila. Dadagdagan nila ng panluloko para nakakatulong para maging idiot ang mga tao. Makakalimutan na mas importante na tayo dapat pumili ng karapat-dapat na leader kaysa manood tayo niyan at yan ang pag-aaksaya natin. Yun ang pag-aralan nyo. Diyan nyo inuukol ang panahon ninyo. Di ba? Hindi baling sa entertainment lang Pero mas dapat nating pagkaabalahan. Kasi nga, yung patriotism, isa yan sa namamatay na sa mga Pilipino. Wala na yan. Ay mabuti yung may pelikulang ganyan. General Luna,
Dapat magdagdag pa kayo ng mga pelikula. Pagkakaganap nung ni John Arcilla ba yun? Oh, tingnan ninyo. Hindi yun na importante. Importante, malaman natin ang kasaysayan. Lalo na hindi na tinuturo yung history sa high school. Elementary na Saka doon sinabi lahat eh. Ewan ko lang kung nasabi dyan kung saan napunta yung dala-dala ni General Luna na nakayamanan ng revolusyon. Yung kwarta ng revolusyon. Saan napunta yun? Hindi ko lang alam kung nandyan. Kaya ito, panonoorin ko rin. Ha? Manood din kayo. Wala na po tayong oras eh. Malapit na po ang susunod na programa ni Mayor Alfredo Lim at ni Migs Hill. Ang programang Katapat at Karancho. Marami pa sana yung sa customs, ano? Oo. Yung mga asukal. Si Dinadawit ang pangalan ni Virgie Torres. dating LTO Chief Virgie Torres. Bukas na natin sila pagtawanan, ano ha? Dahil wala na tayong oras. Okay, maraming pong salamat. Ito po si Rose Novenario. Po naman si Peter Talastas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumbaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Kajeria at ni Perche Lapid. Ito po si atong mamabuhay po kayo. Mga kaibigan, tabayanan po, susunod na ang programang Katapat at Karancho. Kasama si Mayor Alfredo Lim at si Migs Hill. Ito po naman si Percy Lapid. Sa pangalan ni Kajeriap, kami po ay muling magpapaalam, babalik bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! General Jesse De Llosa.